Do you feel the vibes? Okay po, makikipasa po tayo sa Genesis 13, chapter 13. Naghiwalay si Abram at si Lot. Mula sa Egypto, pumunta si Abram sa Neveg kasama ang asawa niya at dala ang lahat ng ari-arian niya. At sumama rin sa kanila si Lot. Napakayaman na ni Abram, marami na siyang hayop, pilak at ginto. Mula sa Neveg, nagpalipat-lipat sila hanggang makabalik sila sa lugar na dati nilang pinagtayuan ng tolda. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng Bethel at Ai. Dito rin sila una nagtayo ng altar nang dumating sila sa Kanaan at muling sumamba si Abram sa Panginoon. Si Lot na laging kasama ni Abram saan man siya pumunta ay may sarili ring mga hayop at mga tolda. At dahil marami na ang mga hayop nila at iba pang mga ari-arian, hindi sila maaaring manirahan sa isang lugar. Ang pastulan ay hindi magkakasya sa kanila. Dahil dito nag-away-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. Nang panahon iyon, ang mga Kanineo at mga Pereseo ay nakatira sa lupang iyon. Verse 8, kaya sinabi ni Abram kay Lot, tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkakamag-anak tayo. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. At kung kakanan ka, kakaliwa naman ako. Tumanaw si Lot sa paligid at nagustuhan niya ang kapatagan ng Jordan na sagana sa tubig hanggang sa Zoar. Katulad ng mga tanim sa Eden at ng lupain ng Egypto. Ito'y nang hindi pa nilipol ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan. Sa ganon paraan, naghiwalay sila ni Abram. Si Abram ay nagpaiwan sa Kanaan habang si Lot naman ay naroon sa lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan. Labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon. Verse 14. Nang nakaalis na si Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, mula sa kinatatayuan mo, tignan mo mabuti ang paligid. Ang lahat ng lupain na maaabot ng paningin mo ay bibigay ko sa iyo. At sa mga lahi mo at magiging iyo ito magpakailanman. Paparamihin ko ang lahi mo na kasindami ng buhangin sa mundo. Ang buhangin ay hindi kayang bilangin. Kaya ang mga lahi mo ay hindi rin mabibilang. Lumakad ka at ikuti ng buong lupain dahil ibibigay ko itong lahat sa iyo. Kaya inilipat ni Abram ang tolda niya. At doon siya nanirahan malapit sa malalaking puno ng Mamre, roon sa Hebron, at gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon. Dito sa sa chapter 13, dito natin may kita kung tulad nga sa tinapik natin nung last week sa Genesis 11 tsaka 12, dito yung nangako ang Lord kay Abraham. Bukod sa nangako siya, naging provider din siya nila. Hindi sila pinabayaan ng Diyos doon sa paglalakbay nila. Pero dumating sa point na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan o nag-away-away sina Lot at sina Abraham dahil sa yung nagkaaway-away sila, pati ang mga kamag-anak nila dahil sa dami na nilang dahil sa dami na nilang ari-arian, hindi na sila magkasya sa isang lugar. Kaya ginawa nila, dahil sa
dahil sa parang tayo na bilang tayong tao na sobra tayong binless ng Lord. Pero nangyari, sa kabila ng blessing na yun, naging busy tayo. Hindi na natin, hindi na natin na parang na, ano ba yung word na yun? Yun, hindi na natin na-handle siya ng maayos. Thank you, Kuya. Hindi na natin siya na-handle ng maayos. Yung binigay na blessings na yun ng Lord, ang nangyari, ang naging resulta nun is hindi maganda. Pero dahil sa pagpapakumbaba ni Abraham, kinausap niya si Lot na maghati sila ng lugar. So, kakaliwa ba pinapili niya si Lot ng aling bahagi ng lupain ang pipiliin niya. Kasi, yun, nagkaroon ng pagpapakumbaba si Abraham kay Lot para hindi sila dumating sa point na tumagal yung kanilang paghahati-hati. Dumating sa point na ganon. Nagpakumbaba si Abraham. Pero, nandito sa verse na to ayan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Pero yung mga tao sa Sodom ay talamak sa makasalanan. Yung labis na yung pagkakasala nila laban sa Panginoon. At doon nanirahan si Lot. Dahil nga sa pagpapakumbaba ni Abraham, mas lalo pa siyang binless ng Lord. Sabi nga ng Panginoon, pararami niya ang lahi, nakasindami ng buhangin sa mundo. Hindi niya pinabayaan si Abraham hanggang ngayon na nakikita naman natin na hindi na mabilang yung dami ng lahi ng pinangako ng Lord kay Abraham. Sabi po dito, excuse po, sa verse 14, pag-alis ni Lot at sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot mo, ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang verse 16, ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong kasindami ng alikabok at lupa na di kayang bilangin ninuman. Sabi po rito, pinagpakambaba sa Abraham, nakita ng Lord binigyan siya ng Lord ng lahat na nakikita, sabi ng Lord dito, lahat na nakikita mo sa iyo. Kasi kung nasa doon siya, pinili niya yung kapatagan eh. Lahat na natatanaw ni Abraham, pinangako ng Lord sa kanya. Kasi nagpakumbaba si Abraham eh. Di ba? Yung umalis si Lot, pinapili niya kanan kaliwa. Yung pag-alis ni Lot, binilas siya ni Lord eh. Kasi nakita ng Lord, ni Yahweh, kung gaano siya nagparaya rin sa kay Lot. Sa verse na to, sabi nga po rito, ito yung pangako ni Yahweh sa kanya. Tumanaw ka sa palibot mo, ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo. 'Di ba may kapalit kagad yung ginawa ni Abraham na pagpaparaya, 'di ba po? Sabi nga po kung tayong mga tao, pag nagparaya tayo bilang lingkod ng Lord, nagpakumbaba, papagpalain tayo ng Lord eh. 'Di ba? Sabi nga yung kaninang topic, pag nagpakumbaba ka, i-bless ka ng Lord kasi sabi nga po, lahat na nagpapakamataas, ay lahat na nagpapakumbaba ay siya itataas, di ba po? Ganon din po sa word na sa buhay po ni Abraham, yun nga po. Ayun yung kapalit, sabi nga po. At until now, di ba po, yung pangako ng Lord sa buhay nila Abraham at ngayon nararanasan natin yung blessing. Amen. Sabi nga po diyan, ang iyong mga salinlahi nga po eh. Ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong kasindami ng alikabok at ng lupa na di kayang bilangin ninuman. Libutin mo na ang buong lupaing
Ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Ayan po. Sa verse 17 po, sinabi po ron. Di ba? Yung promise ng Lord sa kanya, dahil sa kanyang kababaang loob, nakita niyo po yung binigay sa kanya, lahat na natatanong mo, iyo yan. Di ba po? Kaya nga po, tayo mga Kristiyano, tayo po, wala po tayong kumbaga, wala pong mahirap sa harapan ng Lord. Kasi lahi tayo ni Abraham eh. Kung ano yung pinangako ni Yahweh kay Abraham, kasama tayo ron. Di ba po? Kasi lahi tayo ni Abraham. Sabi nga po, siya po yung, tagbo rito, father of faith. Di ba po? Father of faith natin eh. Kasi, di ba po, ganun yung pananampalataya niya. Kung nananampalataya kang walang mahirap, kasi sabi, kung ano yung pinangako kay Abraham, atin din yun. Ito lahat na natatanaw natin. Ibig sabihin natin. Kasi yun yung pangako ng Lord. Ngayon, iba kasi yung ang batas ngayon, may mga titulo. Di ba? May mga titulo lang. Pero kung anak ka ng Diyos, maaunawaan mo eh. Ibig sabihin, lahat pala na ito, amin. Kasi anak tayo ng Diyos. Di ba po? Kasi kung ano yung pinangako kay Abraham, hanggang until now, ganun pa rin yung pangako ng Lord. Di ba? At nararanasan natin yung biyaya at habag niya. Di ba po? Ganun po yung nakikita ko pong yung sa verse 14 po ba yun? Yun po. Dito po, nakita ko si Lord dito na promise keeper siya. Kasi kung babalikan natin sa chapter 12, yung gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain. Ngayon, sinundan dito sa chapter 13, sa verse 15, sa pagkatambong 16, at gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi. Ibig sabihin, palalawa. Yung pagsasabi ng Panginoon ng promise niya, talagang tinutupad niya kasi kung sa tao yon alam na. Di ba? May kasabihan nga ang tao, ang pangako, napapako. Pero pagdating kay Lord, ang pangako niya, talagang tunay at totoo. Hindi mo lang masasabi na ngayon, kasi pwede rin bukas, pwedeng sa isang linggo, pwedeng susunod na taon pa. Kaya sabi, di ba, kailangan natin mag-wait at mag-pray ng mag-pray, doon na ano yung presence, yung pasensya natin kung hanggang kailan tayo maghihintay sa ipinangako ni Lord sa atin. Sa verse 11 po, sabi po ron, So Lot chose for himself all the Jordan Valley, and Lot journeyed east, thus they separated from each other. So si Lot po, pumili po siya ng, kumbaga, magiging dwelling nila. Nakasama ng kanyang mga herdsman, pati mga nag-aalaga ng mga hayop. So, yun po, saan po nakita ko doon na si Lord hindi tayo inahadlangan na piliin kung ano yung community na pupuntahan natin. No? Dahil mahal tayo ng Panginoon, hindi niya tayo pinipwersa na piliin yung bagay na gusto niya para sa atin. Ang ginagawa niya, ang ginagawa ng Diyos, gusto niyang masik natin mismo sa Kanya kung anong gusto niya para sa atin. So yun po, yun yung napansin ko, environment matters. And sinabi po yata ni Pastor yon, sinabi po ni Pastor kanina na bago mo hingin sa Lord kung ano yung gusto mo, tanungin mo sa Kanya kung ano yung gusto niya para sa'yo. No, kasi doon ko nakita na si Abraham, although alam niya na may pangako si Lord sa kanya, promise keeper talaga si Lord. May duty din si Abraham na piliin kung ano yung mas mapapabuti. Hindi lang para sa kanya, kundi para din sa mga kasama niya. Kaso nga lang si Lot, pinili niya yung nagustuhan niya lang. Kasi nakita niya, ang ganda ng natanaw niya ang ganda ng Jordan Valley po ba nito? Ang ganda ng Jordan Valley. No? Pero sinabi doon, pagbaba ng verse noon, Sodom was wicked. Sobrang makasalanan ng Sodom. So, doon sila nalapit na nanirahan. Kaya po, before tayo magtanong sa Lord kung ano yung gusto natin para sa atin, i-ask natin si Lord, ano ba yung gusto mo para sa amin? Hindi lang po para sa akin, kundi para din sa pamilya ko, sa mga kapatid ko. So, yun po, tita. Nandun po yung ni God, omnipresent po ng Lord. And then po yung pagiging loving and gracious po ng Panginoon.
And sa akin naman po, nakita ko dito si Lord. Kasi 'di ba doon nga po sa chapter 12 na yung sinabi ni Lord na kung saan siya pinapunta at sumunod siya sa Lord. At nakita ko dito kung paano nag-bless si Lord kay Abraham na nakita nga natin dito na sobra-sobra na yung blessing. Tapos nakita ko rin dito na yung tunay na hindi laging masaya, hindi laging may blessing, talagang meron yung blessing na yun, meron kalakip na pagsubok, may struggle, merong trials, or yung talagang susubukan yung faith mo. Doon sa nakita ko, sinubok yung faith nila sa pamamagitan ng, dahil nga binibless sila, yung pagsubok na yon nagkakaroon ng away, nagkakaroon ng alitan, at doon sinubok na binigyan sa pamamagitan nun, binigyan ni Lord ng wisdom, ng knowledge si Abraham kung paano makakaiwas doon sa gulo or sa struggle na yon. Parang sa atin sa buhay natin, na kapag binibless tayo ni Lord, hindi lang mananatili na binibless ke, na lagi kang binibless ng Lord. Sa pamagitan ng pagbe-bless ni Lord, meron yung kaakibat na pagsubok or abang binibless ka or bago ka i-bless ng Lord. So, hindi pa rin tayo iniwan ng Lord. Binigyan niya pa rin tayo ng wisdom, ng knowledge. Ano yung gagawin mo dun sa oras na meron kang pagsubok or ah, meron kang harapin na struggle. So, yun yung nakita ko. Sa akin naman po, dito po sa verse 1 hanggang 4 po. Andun po nakikita po natin ng Panginoon yung pagiging ni Abraham, pagpakumbaba, yung humbleness po niya. Hindi po siya nakatingin sa, di ba po marami po siyang hayop, marami siyang naging ari-arian, pila o kinto. Pero hindi po nakatingin si Abraham doon. Andun pa yung pagtitiwala niya sa Diyos na magiging maayos din po ang lahat. Kasi parang nagiging si Lot yung parang mas inangkin pa niya yung yaman. Naging na yung mga ari-arian nila naging gahaman si Lot. Kaya ang ginawa ni dahil sa mag-away-away sila, ang ginawa niya naghati na lang sila ng Pero andun pa rin ang pangako ng Lord pa rin. Lagi si Lord. Love niya yung magpagiging paalala niya kay Abraham na hindi laging magpakumbaba. Dahil nga yan po nga po ang sabi na pag nagpapakumbaba, itataas ka. Kaya yun po. Kasi ako ay na-apply ko sa buhay natin ngayon. Nabalitaan nyo kasi na lately, di ba, merong isang anak, pinatay yung kanyang ina. O magulang, di naman yung lalaki yata, hindi naman niya talaga tatay no? Di naman niya talaga tatay yung lalaki, di ba? Pero nakita natin yung ginawa ni Abraham, di ba? Nagpaubaya siya. Nagpaubaya siya, hindi niya sinamantala yung pagiging niya. Alala niyo si Abraham, meron siyang karapatan Dahil kumbaga sa siya ay matanda. Na siya munang mamimili, 'di ba? Siya ay munang titingin. Siya munang pipili kung ano yung choice niya na maayos. Pero hindi 'yun ang ginawa niya, ang pinapili niya yung kanyang pamangkin. No, kung ano yung gusto ng pamangkin niya, siya doon. At yung kung ano man yung naiwan sa kanya, hindi siya ganun kagahaman. Naalala ko lang yung pinatay yung ina sa bus, di ba? Dahil sa lupa yon pinag-aagawan. Marami ngayon ganyan. Na nag-aagawan sila sa mga ari-arian, hindi nagpapaubaya. Anong resulta? Kamatayan. Si Abraham ayaw niya nung mag-away-away sila, di ba? Kaya inano niya yung sarili niya, hinambol niya yung sarili niya, tapos naging obedience pa siya sa Panginoon. Isipin mo, nasa Ur ka, maganda ang buhay mo, sinabi ng Panginoon, umalis ka sa lugar mo, pumunta ka sa lugar na ibibigay ko sa iyo. Iniwan niya, sumunod siya sa Diyos. Hanggang dumating nga ito, dami na nangyari, di ba? Pati kay Sarah, nagkakamali rin siya, on the way, nagsinungaling siya, di ba? Ginamit niya pa si Sarah. Pero andun yung pagpapatawad ng Panginoon. Hanggang dumating ito, no? Maraming natututunan si Abraham kay Lord. Kasi pinakikita ni Lord kay Abraham kung sino siya. No? Maging tapat ka, totoo, sumunod ka,
Tayo kasi hindi eh. 'Di ba nagsasalita tayo sa ano natin, sa kapwa natin, gano'n. Pero deep inside, hindi tayo gano'n eh. Hindi na-apply sa buhay natin eh. Dapat, katulad natin, ligtas na tayo, dapat andun na yung transformation. Pero marami pa rin dapat baguhin sa atin. Ako man, pero ibig sabihin, nakikita natin kung anong gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kaya yung kay Abraham, napakagandang halimbawa para sa pamilya, tulad na magkakapatid, huwag tayong mag-away-away sa mga bagay na hindi naman permanente. Dito yan. Lawakan natin ang ating pag-unawa. Ang ganda kasi ng kaisipan ni Abraham para hindi sila mag-away-away. Ipinaubaya niya. Pero at the end, siya yung binless ng Panginoon. Diba? Ang ganda yun eh. Minsan, ganun ang Diyos sa atin eh. Tayo, nakikipag-away tayo sa mga kamag-anak natin dahil sa lupa, mga ganyan. Dahil lang doon, may mamamatay, may maaano, di ba? Gusto rin ng Panginoon na unawaan natin, lawakan natin ang ating pag-iisip. Kaya siya binless ng Panginoon dahil sa obedience niya, pagpapakumbaba. At the end, nakita rin natin kung paano yung sinaklolohan niya si Lot, di ba? Na bagamat nilusob ng mga hari ng Sodoma, lahat, dahil nga nagkamali siya sa kanyang pagpili ng lupa, masama pala, di ba? Doon pa isa pa yun, ano? Hindi ka titingin doon sa mahihita mo. Dahil hindi mo alam, ang tignan mo pala sa lupang pipiliin mo o sa lugar na pupuntaan mo, eh hindi yung maganda, yayaman ka o ano, tinitignan mo pala yung tao sa paligid mo. Tignan mo rin pala yung mga bagay, yung mga tao sa paligid mo, kung magiging magandang impluwensya sa'yo. Kasi yun din ang ano natin. Ngayon, kung hindi maganda impluwensya, dapat ma-impluwensya mo sila. Kasi doon sa Sodom and Gomorrah, na impluwensya sila eh. Naging masama silang halimbawa na-impluwensya sila ng kasamaan eh. Nangyari yun sa mga anak niya. Karoon siya ng incest, di ba? Kay Abraham. Karoon siya ng relasyon dun sa mga anak ni Lot. Diba? Tingnan mo yung impluwensya ng kabuuan ng lugar na pupunta mo, pipiliin mo. Huwag mo lang isipin yung sarili mo sa kapakanan. Ang dapat nga doon pareho nila yan, nagtulungan sila, no? Dapat ang Diyos talaga ang pakilusin nila. Kasi minsan yung mali na naman yung understanding natin, lean on our own understanding, but in all our ways acknowledge Him. So minsan, pag namimili tayo, isipin na lang natin, ang ganda dito tayo tumira, dito tayo magpayaman, dito tayo. Hindi pala yun ang gusto ni Lord, meron pala. Kaya lahat nga, dapat natin sanggunin talaga natin sa Lord. Hindi natin alam. Sabi nga, God's ways is higher than our way, no? God's, ano pa isa? Hindi pwedeng iba talaga ang Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam. Kahit pinagpe-pray ko pa yan, ang Diyos pa rin ang nakakaalam niya. So dapat lahat ng bagay, tinatanong natin sa Lord, sinasangguni natin, tapos sumunod tayo sa Kanya bilang mga anak ng Diyos. Kasi hindi na natin sarili itong buhay natin eh. Pag-aari na tayo ng Diyos eh. Pero andun pa rin yung katigasan. Bakit? Dahil nasa mundo pa rin tayo. Na-impluensya pa rin tayo ng mundo. Kaya lagi tayong hihingi ng tawad sa Panginoon. Minsan nagkakamali tayo ng desisyon natin. Tsaka lang natin malalaman na mali tayo dahil pagdating natin doon pala natin malalaman, mali pala yung naging desisyon ko. Alamin natin sa Lord talaga. Si Abraham, hinayaan niya si Lot kasi andun nga yung kahabagan niya kay Lot, diba? Pangalawa, naawa siya kay Lot, diba? Pero alam ni Abraham na ang pangako ng Diyos, ipangako rin naman ng Diyos Ama kay Abraham, kay Lot, kasi siya ni Lot eh. Niligtas nga siya ni Lot, ni God the Father, si Lot, diba, nung yun ang Sumora, gumawa, niligtas pa rin siya. Why? Because of Abraham. Kaya siya niligtas ng Diyos. Kaya tayo, kahit tayong mga pamilya natin, mga anak natin, tandaan nyo yan, ililigtas din sila ng Diyos. Bakit? Because of us. Dahil sumampalataya tayo sa Panginoon Hesukristo. Kung anong pangako sa atin ng Panginoon, kung anong pangako ng Panginoon kay Abraham, pangako rin sa atin ng Panginoon. Lagi natin panghawakan yun. So, yung mga anak natin, kasama yan eh.
Sorry. Magiging anak nyo, di ba? Kasama sa pangako yan. Kung kayo magpapatuloy sa Panginoong Hesukristo, kasama yung mga anak natin sa pangako. Ang alam nyo ba na pagpapalain ang ating mga apo, ating mga anak, hindi man natin maranasan, no? Pero ang mga anak natin, mararanasan nila yan. Dahil sila'y kasama sa pangako. Kaya yung ano natin, lagi nating i-ano sa Panginoon. Wag yung sarili nating understanding, yung pakaunawaan. Dahil ang Diyos nakakaalam, pakinggan mo yung boses ng Diyos. Lagi mo sa tanongin, Lord, sa iyo ba to? Kasi pag sa Kanya, wala magiging problema. Tuloy-tuloy. Kaso on the way, nagkakaroon ng problema, gawa na mga kamag-anak, mga kaibigan, mga ganyan. Pero you have to humble yourself, willing kang tumulong, willing kang paraya, katulad ng ginawa ni Abraham, nagparaya siya. Diba? Dapat ganun pala tayo bilang mga anak ng Diyos. Huwag tayo makikipag-away, humble ourselves. Kanina, ang ganda ng kay Jesus Christ, kung paano tayo huhusgahan, ganun din ng Diyos Ama sa atin. Willing din tayo magparaya. Yun lang naman. Kaya mabuti ang Diyos sa lahat ng oras.